Ginamit ng halimaw ang level 2 magic rock break para atakihin sila, at ngumisi siya habang ginagamit niya ang level 1 magic fire arrow. Nagkaroon ng pagsabog, at nagtaka sila kung ano ang nangyari. Nagulat si Todano at nagtaka kung pinatay lang ni Kusanagi ang demonyong sundalong iyon. Pero ayaw niyang maniwala at naisip niyang imposibleng matalo ito ng isang tulad niya. Naramdaman niya na kung ito ang kanyang level 1 magic, maniniwala siya, ngunit kakaiba ang nakita niya na ang sundalong demonyo ay natagpuan sa Shibuya at pinatay niya ang bawat halimaw kahapon, ngunit muli silang nagpakita at nakitang kakaiba ito. Iniisip niya kung iyon ay isang pangit na tanda bago ang sakuna at kung ang sitwasyon ay mas mahigpit kaysa sa inaasahan. Naaalala niya ang nakaraan noong inaatake nila ang mga tao, nawalan ng mga mahal sa buhay, at naging malungkot. Naisip niya na kahit na maulit ang kalamidad, mangangako pa rin siya na ililigtas niya ang lahat. Habang nag-uusap sila, natalo niya ang kawal ng demonyo at iniisip kung siya ba ang matandang Kusanagi na iyon. Nagalit siya at nontog sa pader habang pinagmamasdan ni Maesuho lahat iyon mula sa likod ng dingding. Gumamit siya ng level 1 magic aqua saucer upang salakayin ang halimaw, at pinalakpakan siya ng kanyang kaklase at naisip na siya ay hindi kapani-paniwala. Nadama niya na ang mga ordinaryong tao ay napakahirap, dahil ito ay labis na ikinagulat nila, at naniniwala na hindi ito maaaring makatulong dahil siya ay isang henyo. Nakita niya ang bida kasama si Todano, sinabi sa kanila na makikita niya sila mamaya, at umalis. Nang makita niyang nakikipaglaban sila sa mga sundalong diyan, naisip niyang hindi niya kakayanin ang halimaw na iyon, kaya nagpa siyang tulungan sila dahil miyembro siya ng pamilya Maezuha. Nagmamadali siyang lumapit sa kanila at sinabihang tumakas, ngunit nagulat siya sa pagsabog. Tinalo ng pangunahing tauhan ang kawal ng demonyo, at nagulat siya nang makitang natalo ng kanyang mahika ang halimaw. Naalala niya na dati itong mahiyain at walang kakayahan para sa mahika, ngunit parang ibang tao na siya ngayon. Natigilan siya nang mapagtantong hindi niya ito nakitang sumisigaw ng kahit anong spells at nagtaka kung ginamit niya ang magic ng walang pagchant at kung paano niya matatalo ang demonyo gamit ang level 1 magic. Naalala niya na ang hari ng demonyo ay nasa ranggo ng 2 at ang Diyos ng demonyo ay nasa ranggo ng 1. Dahil ang bilang ng mga epektibong ranggo ay naayos para sa bawat demonyo, ito ay karaniwang kahulugan para sa bawat mago. Naisip niya na ang mga salamangkero ay nangangailangan ng hindi bababa sa antas ng 3 mahika upang talunin ang demonyong sundalo, kaya imposibleng talunin ito ng antas ng 1 mahika. Nang makalapit ito sa kanya, nagtago siya, at nagtataka siya kung bakit ito nagtatago sa kanya. Tumingin siya sa kanya, at sinabi niya na ang pagsilip sa paligid ay isang mahusay na libangan. Natigilan siya at tinanong siya kung paano niya nalaman na doon siya nagtatago. At sinabi niya na kung siya ay isang salamangkero, magiging baliw na hindi malaman kung hindi nila maramdaman ang magic. Umalis siya habang sinabi nitong maghintay at tinanong siya kung ano ang sinasabi niya. Pero nawala na siya sa paningin niya. Pinagmasdan niya ito mula sa bubong ng gusali. Nagpa siya akong tingnan sa paligid ng gusali para sa mga halimaw at napagtanto kung walang demonyong halimaw ang natitira. Ngunit maraming mahiwagang hayop ang naruroon. Maging si Todano na itinuring na mahusay na estudyante ay ganoon din ang ginawa. Kaya naramdaman niyang mahihirapan ang ibang estudyante, kahit laban sa Magic Beast. Kaya nagpa siyang bawasan ang bilang ng mga hayop. Natakpan ng kanyang galit ang paligid ng istasyon ng Shibuya, at ginamit niya ang level 2 Magic Beret at naglunsad ng napakaraming mahiwagang bala na inakala ng mga estudyante na ito ang shooting star. Nagtaka si Mizuho kung ito ay magic at napagtanto na mayroon itong maraming magic na kakayahan. Habang ang mga halimaw at ang daming nakapalibot sa 2 estudyante ay sobra-sobra, hindi na nila ito kinaya.
Inaatake siya ng halimaw ngunit biglang nataman ng mahika ng pangunahing tauhan at naputol sa maraming piraso. At tinanong siya ng kanyang kapwa kung ayos lang siya habang siya ay nalilito. Ang bida ay pinapanood na ang lahat mula sa bubong ng gusali at pakiramdam na ito ay mabuti upang patayin silang lahat. Ngunit naisip niya na nasobrahan niya ito dahil napatay niya ang karamihan sa kanila dahil hindi na matutuloy ang klase at naramdaman niyang kailangan niyang pigilan ang sarili. Tumalon siya pababa ng gusali at naisip na hindi na niya kailangang itago ang kanyang kapangyarihan. Pero masakit din para sa kanya ang pagtayo. At pumunta siya kung saan nagkukumpulan ang guro at iba pang estudyante. Pinagmasdan ng guro ang halimaw at inisip kung gaano karaming mahiwagang hayop ang matitira. Ngunit ang kawan ay dapat na pangunahing tinutugis. Akala niya lahat sila ay tinutugis ng isang taong may kasanayan. Pakiramdam niya ay maaaring isang null attribute ng magic ang magpaputok ng hindi mabilang na mga bala. Magic ba ito? Ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoon at naisip na ang mga bagay ay maaaring maging mahirap para sa kanya kung wala ang magic na ito. Ang pagpapaputok ng dalawa sa mga bala na ito ay hindi isang malaking bagay. Ngunit kapag ang bilang ay umabot sa itaas ng 6, ito ay nagiging mahirap. At napagtanto nila na maaaring hindi ito ginagawa ng mga estudyante. Galit na galit ang mga estudyante at tinanong ang guro kung bakit napakaraming magic beast doon, dahil halos mamatay na silang lahat, at humingi ng tawad ang guro sa kanila. Sinabi niya sa kanila na ipinaalam sa kanya na naalis na ng pulisya ang karamihan sa pakete. Ngunit dapat din niyang kinumpirma ito mula sa panig ng paaralan at humingi ng paumanhin sa kanila sa paglalagay sa kanilang lahat sa panganib. Tinanong ng isa sa mga estudyante ang guro kung may dumating upang iligtas sila, ngunit hindi niya alam ang tungkol dito, at sinabi niya na gusto niyang pasalamatan siya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Naisip ng guro na ito ay malamang na hindi pulis o opisyal na salamangkero, kaya maaaring ito ay isang ilegal na salamangkero, ngunit pinahahalagahan niya ito nang iligtas niya sila at pinasalamatan ang estranghero na mago. Nang maglaon, ang mga estudyante ay nag-uusap tungkol sa mga mahiwagang bala at nagtataka kung ano iyon, at ang pangunahing tauhan ay nabuhayan ng loob ng malaman na ayos na ang lahat at naaliw na si Tadano at ang kanyang mga kaibigan ay maayos din. Habang galit na galit siyang nakatitig sa kanya, tumingin si Maezuha sa kanya, naisip na natalo niya ang isang demonyong sundalo na may level 1 magic. At iniisip kung ang walang katapusang magic na iyon ay gawa niya rin. Naniniwala siya sa fire attribute at null attribute magic, dahil walang estudyante ang maaaring gumamit ng dalawang magic attribute, kahit siya. Kaya naisip niya na labis niyang iniisip ito, dahil walang paraan na magagamit niya ang dalawang mahiwagang katangian. Gusto niyang maniwala na ibang tao ang null attribute user. Ngunit hindi niya may kakailan na natalo nito ang isang demonyong sundalo at nagtaka kung ano ito. Ang kaibigan ni Tadano ay nagtataka kung ang mga bagay na iyon ay gawa rin ni Kusanago, ngunit sinabi niya sa kanila na ito ay imposible, ngunit natalo niya ang ibang halimaw. Sigaw ni Tadano-kun sa kanila para tumahimik. Kung hindi, papatayin niya sila. Sasabihing walang paraan ang isang talunan na tulad niya ay maaaring maging ganoon kalakas. At mag-isip ng isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol sa kanya. Pumayag naman ang kaibigan niya at naalala niyang duwag siya noon. Pakiramdam niya ay baka nanloloko siya sa isang paraan at galit na galit siya habang naglakas loob na sundan siya. Kaya napagdesisyonan niyang ihayag ang tunay niyang pagkatao. Nakita niya sila. Sinabi ng pangunahing tauhan na sila ay napakapursigido at sinabi sa kanila na ang pag-aaral ng mahika ay magiging isang mas mahusay na paggamit ng kanilang oras. Sinabi niya na siya lamang ang nagsalita at tinawag siyang manloloko, at nagtataka siya kung kailan siya nanloko, ngunit sinabi niya sa kanya na itigil ang paglalaro dahil walang paraan na magagamit niya ang gayong uri ng mahika. Sigurado siyang gumamit siya ng ilang dirty tricks.
Ang pangunahing pinuno ay natigilan at napabuntong hininga, sa pag-aakalang maaari silang mga tuwiran, at sinabi niya sa kanya na sundan siya dahil bibigyan niya siya ng mga props para sa hindi pagtakbo. Sinabi ng bida na hindi na siya kailangang tumakas, ngunit sinabi niya sa kanya na itigil ang pagbubuga ng kalokohan, at habang sinusuntok siya, tinanong niya kung maaari niyang gamitin ang kanyang mahika dito. Binugbog siya ng mga ito, ngunit hindi man lang ito nagdulot ng kaunting gasgas sa kanya. Tinanong siya ni Todano kung ano ang nangyari at kung wala siyang magagawa kung wala ang kanyang mahika. Sabi niya kahit magmakaawa siya ay hindi niya ito patatawarin. Habang inaakala ng mga bida na dapat nilang kalimutan ang pananakit sa kanya dahil hindi nila siya makalmat, automatikong ipinagtanggol siya ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, kaya kahit natamaan sila, hindi ito makakaapekto sa kanya. Nakita niyang nakakainis ang mga ito at iniisip kung dapat ba siyang magpanggap na tamaan. Habang hinahampas sila, nagpakita si Meizo Ayoika at tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa. Napatingin sila sa likuran nila at natigilan sila nang makita siya. Sinabi niya sa kanya na walang nangyayari habang naglalaro sila, ngunit sinabi niya na alam niyang binubuli nila si Kusanagi at nagalit siya sa pag-iisip na ang mga estudyante ng kanyang Magic Academy ay mga bully at tinanong sila kung nahihiya sila sa kanilang sarili. Sinaman niya ito ng tingin at inisip na dahil sa kanya ang lahat. Naiinis ngayon si Yuka sa kanya, at hinawakan niya ang kamay niya at sinabihan siyang umalis doon. Laking gulat niya nang makita niyang hawak niya ang kamay niya at nagalit. Nagmura, at inatake siya dahil gusto niya itong patayin. Tumingin siya sa kanya at sinigaw ang kanyang ginagawa, ngunit hindi niya ito narinig habang sinusubukan niyang patayin siya. Tinulungan din siya ng kanyang kasama sa pag-atake sa kanila, habang sinabi niya sa kanya na lumayo dahil ito ay mapanganib. Ang napakalaking apoy ay umabot sa kanila, at siya ay nagtakip ng sarili habang si Todano ay nagsabi na kahit na ang pagdaraya ay hindi dapat tumulong sa kanya laban sa ganitong kalaking kapangyarihan. Naisip ng kanyang kaibigan na mukhang kakila-kilabot ito at iniisip kung patay na sila. Ngunit naramdaman niyang tulala sila dahil natatakot sila at sinabi sa kanila na hindi sinasadyang gumamit sila ng mahika sa labas ng paaralan, na nawalan ng kontrol. Napagitna na lang ang Kusanagi. Doon nangyari ang lahat, pero naisip niyang masyado na silang lumayo. Ang bida ay lumitaw mula sa alikabok at sinabi na siya ay nagparaya sa kanila, na iniisip na sila ay mga brats lamang, ngunit ang kanilang katangahan ay malulunasan lamang ng kamatayan, kaya oras na upang sila ay disiplinahin. Laking gulat niya nang makita siyang buhay kahit na nataman ng ganoon kalaking mahika. At sinabi ni Kusanagi na hindi siya nito matitiis habang kinakaladkad niya si Yuka dito at tinanong kung gaano sila kabulok. Sinabi ni Todano na kasalanan nila ang lahat dahil naglakas loob silang gawin siyang tanga at sinabing aatake sila hanggang sa siya ay mamatay, at ang bida ay may maliit na mahiwagang bilog. Nagtawanan sila, nagtataka kung anong klaseng crappy magic circle iyon, at binaril nila siya, sinasabing sigurado siyang mamamatay siya. Sa pagkakataong ito, ginamit ng bida ang magic drain sa kanila, at natali sila nito. Sinabi niya sa kanya na hayaan sila. Pagkaraan ng ilang segundo, wala nang natitira pang lakas sa kanilang mga katawan, at bumagsak sila sa lupa. At nawalan kami ng malay. Umupo siya sa tabi ng mga ito at naisip na nakasipsip siya ng kaunting mahika, at lahat sila ay nasa labas. Iniisip niya kung medyo magmumuni-muni ito. Tinanong niya kung anong magic ang ginamit niya, kung ano ang nangyari doon, at kung bakit walang malay si Todano at ang kanyang mga kaibigan habang paalis siya. Sinabi niya sa kanya na maghintay ng 1 minuto, at walang tigil siyang bumubulusok. Kaya, anumang mga katanungan tungkol sa kung anong uri ng mahika ang ginamit niya at kung ano ang nangyari. Salamat po sa panonood.